So mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa buwan ng December napapabalita ang lalaban si Japanese star na Oya Inoue versus super bantamweight contender Australian Sam Goodman na magaganap sa bansang Japan. At kanina lang mga tol, inilabas ni Mike Coppinger ng ESPN ang balitang pinafinalize na umano ang laban na yan. Ibig sabihin lang mga tol, nalalapit na maging official ang laban na yan. Ayon pa nga sa report mga tol, December 24 umano ang petsa ng laban. So bisperas po ng Pasko yan at gaganapin daw yan sa Tokyo, Japan. Naniniwala naman ang mga boxing expert mga tol na wala umanong pinagkaiba sa mga dating nakalaban ni Oya Inoue itong si Sam Goodman. Matutulad lang umano itong si Sam Goodman kay TJ Duheny at Paul Butler. Wala daw kasing punching power si Sam Goodman mga tol na pwedeng magpabagsak kay Inoue. Kung matatandaan mga tol, yan din ang sinabi ni former 3 Division World Champion General Casimero na walang power si Sam Goodman. At isang boring na laban umano yan. Kaya para kay Casimero, round 5 lang daw ang itatagal ni Sam Goodman kay Inoue. Speaking of General Casimero mga tol, pinakita na po niya ang kanyang sapatos na susuotin sa laban. Sinuot na nga po ni Casimero mga tol sa training niya ang sapatos na yan para masanay si Casimero at hindi siya manibago kapag sinuot niya na mismo sa laban nila ni Saul Sanchez sa October 13. Nagpakita nga po ng malulupit na galawan at footwork si Casimero gamit ang sapatos na yan. Bukod nga po sa malakas sumuntok si Casimero mga tol, isa din talaga sa hinahangaan sa kanya ng mga fans ang kanyang footwork at magandang depensa. Mismong promoter na niya at dating world champion na si Masayuki Ito ang nagsabi mga tol na magaling daw sa depensa si Casimero. Kaya hindi daw basta-basta mananakaut ni Saul Sanchez si Casimero. Prediction pa nga po ni Masayuki Ito mga tol, mananakaut daw itong si Sanchez sa round 6. At kung umabot man daw ng desisyon ang laban na yan, panalo pa din umano si Casimero. Ang tanging pag-asa nga lang daw ni Saul Sanchez mga tol kung mapagod daw si Casimero sa late round at doon pumuntos ang Meksikano. Sa ibang banda naman mga tol, mamaya na nga po ang laban ni Unified Middleweight World Champion Janibek Alimkhunuly ng Kazakhstan sa bansang Australia, kung saan dedepensahan po niya ang kanyang IBF middleweight dito kay Australian Andrei Mikhailovich. So IBF nga lang po ang nakataya sa laban na yan at hindi nakataya dyan ang WBO belt ni Janibek. Napapabalitaan kasi mga tol na kaya IBF lang ang nakataya dyan para maipatupad ang rules ng IBF kung saan pwede lang sila mag-rehydrate ng 10 pounds sa mismong laban. So gusto nga pong utakan ang kampiyon mga tol, hindi kasi pwedeng kunin ni Janibek ang timbang na gusto niya sa mismong laban. Kaya suspecha ng karamihan mga tol, baka matulad daw itong si Janibek kay Ryan Garcia na knockout ang sinapit kay Tank Davis dahil sa rehydration clause na ipinatupad ni Tank Davis. Tapos mga tol, sa Australia pagaganapin ang laban na yan. Doon pa lang, advantage na agad itong challenger. Sa iba pang balita mga tol, nakita lang po natin sa boxing community itong kumakalat na post tungkol kay Devin Haney. Sinasabi nga po dyan na si Devin Haney lang umano ang boksingerong pinakamadaming nicknames o bansag. Tinatawag po kasi si Devin Haney mga tol na Pom Hands, Pillow Piece, Feather Pose, Glass Joe, Email Champ, Baby Champ, Weight Bully, Cry Baby, Paper Champ, Didi Girl. At ngayon naman mga tol, binansagan naman daw ni Bradley itong si Devin Haney na Charmin Soap dahil dinimanda daw si Ryan Garcia ng battery. Birada nga po ni Timothy Bradley mga tol, bakit daw nagsampa si Devin Haney ng battery o pambubugbog? Boxing daw ang laro nila.